Inaasahang papasok ang bagyong Bopa sa bansa ilang araw lang bago ang unang anibersaryo ng matinding pananalasa ng bagyong Sendong sa ilang lalawigan sa Mindanao, partikular na sa Iligan City at Cagayan de Oro City. Puspusan tuloy ang paghahanda ng maraming ahensya lalo't sinasabing mas malakas pa ang bagyong ito sa Sendong. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Maris, wala pa man sa Philippine Air Responsibility ang tatawaging bagyong Pablo na may international name nga na Typhoon Bofa, puspusan na ang paghahanda para rito. Sa 11 a.m. forecast sa pag-asa, nasa 1,100 kilometers east-southeast ang hinatuan Surigao del Sur, ang Typhoon Bofa. May lakas ito ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour at bugso nga aabot sa 220 kilometers per hour. Nag-iipon pa rin ito na lakas sa pagtawid ng Pacific Ocean at mabagal ang paggalaw na 22 kilometers per hour pakanluran, hilagang kanluran. Patuloy na lumaki ang diameter ng bagyo sa nakalipas na 24 oras. Nasa 700 kilometers na ang lawak nito. Ibig sabihin, mas maraming lugar ang maapektuhan ng bagyo. Sa pagtaya ng pag-asa, papasok na ito sa Philippine Air Responsibility mamayang alas 8 ng gabi at tatawagin ng bagyong Pablo. Sa storm track models na tinitignan ng ahensya, tatama ito sa lupa o magla-landfall sa hinatuan Surigao del Sur o Surigao del Norte bago magtanghali ng Martes. Pero bukas pa lang ng gabi, inaasahang mararamdaman na ang bagyong Pablo sa Eastern Mindanao. Matapos mag-landfall, tatawid ang mata ng bagyo ng Visayas. Dahil sa laki ng bagyo, asahan na raw ang pagsama ng panahon sa Mindanao at maging sa Luzon. Mabigat ang ulang dala ng bagyo na inaasahang nasa 20 to 30 milliliters per hour. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, ilang araw nang naghahanda ang iba't ibang disaster risk reduction team sa bansa. Ayaw man daw nilang maging mapanakot, ayaw na raw nilang maulit ang nangyari noong Disyembre na nakaraang taon kung saan libo-libong nasawi sa pananalasa ng bagyong Sendong. Ayon sa pag-asa, halos pareho ang tinatahak na papasok ng bagyong Pablo sa bagyong Sendong pero mas malakas at mas malaki ang lawak nito. Mas mabuti na raw na mas handa na tayo ngayon. Kayo ay dyan sa gilid ng mga ilog dahil delikado. Maghanda, no? Maganda. Prepare. Sa Bisaya, magandam. Maris, ayon nga sa NDRRMC, ilang araw na naka-red alert ang iba't ibang ahensya, lalo na sa Visayas at Mindanao. Nagka-preposition na ang iba't ibang disaster response teams para sa anumang kakailanganin ng ating mga kababayan. Muli, paalala sa ating mga kababayan, magplano, magsiguro, makibalita, dapat palagi tayong I am ready. Maris? Sam, may pangangailangan na ba na i-evacuate yung pre-evacuation plans para dun sa mga lugar na masasalanta nitong Bopa? Kasi sinasabing mas malakas pa ito kaysa sa Sendong. Tama ka dyan, Maris, no? Nagbigay na nga ng direktiba ang NDRRMC sa mga local disaster risk reduction management teams na i-evacuate na kung kinakailangan itong mga lugar na na-identify na nila noon pa man na maaaring maging at risk oras na tumama na nga itong si bagyong Pablo o Typhoon Bofa sa ngayon. No? Ang sinasabi nila, lalong-lalo na yung mga nakaranas na ng matinding pinsala noong bagyong Sendong, kinakailangan maging handa tayo kasi nga ang pag-forecast nila ngayon, maaaring kasing lakas kung hindi man mas malakas pa sa bagyong Sendong itong papasok na bagyong Pablo. Maris? Sa ngayon, wala na tayong ibang magagawa kundi manalangin at patuloy na maghanda. Maraming salamat, Salima Refran.